Sino nga ba ang higit na nasaktan? Ang lumisan dahil walang pagpipilian o ang naiwanan ng di napaghandaan? Ito ang unang kwento ng biyahe ko. Nung tinanggap ko ang katotohanan tungkol sa kalagayan ng aking katawan at pinili kong maglingkod sa mga tulad ko, doon ko nakilala ang bagong kaibigan. Leader din siya ng isang samahan na tulad ng sa amin. Masayahin at aktibo sa lahat ng aming mga gawain. Di niya alintana ang pagod sa kabila ng kanyang kalagayan. Kaya naman kasama siya sa lahat ng aming pinupuntahan. Ang kwento ng pag-ibig ni ate ay puno ng saya. Madalas, bahagi ng aming kwentuhan ang tungkol sa kanyang pamilya, kasama pati kung ano ang negosyo ng kanyang asawa at ang libangan nila ng kanyang mga anak kapag sila'y magkasama. Gaya ng ibang relasyon ng mag-asawa, ang kwento nila ay nagsimula nung sila'y nagkakilala, nagmahalan at ikinasal para bumuo ng pamilya. Pagmamahalan na pinagtibay ng ating lumikha. Nakilala ko si ate na isang taong madasalin. Lagi may oras magsimba para manalangin. Kaya naman sa kabila ng kanyang kalagayan, alam ko at ramdam ko na puno siya ng katatagan. Subalit lahat ay sinusubok ng pagkakataon at mas naging mahirap ito sa kasalukuyang panahon. Nanumbalik ang sakit ni ate, pero patuloy niya itong nilalabanan. Cancer. Opo, cancer ang sakit ni ate. Dahil sa chemo, ang kanyang buhok ay unti-unting nawala. Kanyang malusog na katawan ay biglang naging mahina. Maging ang kanyang ngiti at sigla ay tuluyan na rin nagiba. Sa isang higlap, biglang nagbago ang ate na aking nakilala. Kung kami ay may lungkot na ama, paano pa kaya ang kanyang anak at asawa? Di ako nahirapan sila pero di nila ipinakita. At pinilit nilang magpakatatag para sa may sakit na asawa at ina. Subalit hindi lahat ng laban sa buhay ay napagwawagyan. Hindi lahat ng matatag ay hindi pinanghihinaan. Hindi lahat ng gustong magpatuloy ay nabibigyan ng oras, ng panahon, o ng mas mahabang buhay. Ngayon si ate ay nasa piling na ng ating Panginoon, kung saan wala ng sakit, wala ng lungkot. Pero kung ikaw ang kanyang anak at asawa, paano ka magpapaalam sa taong buong buhay mo nang kasama? Ako ay isang kaibigan lamang at wala ako sa sitwasyon nila. Pero ramdam ko ang lungkot, ang hikbi ng lihim na pagluha, ang hirap ng pamamaalam na di ka kailanman magiging handa, at ang katotohanan na di mo na siya muling makakasama pa. Paano nga ba magpaalam nang di tayo nasasaktan? Paano nga ba bibitaw sa mga alaala na di na mauulit pa? Paano nga ba maghihilom ang sugat sa puso na nagluluksa? Paano? Hanggang kailan?